Ang kulay at hitsura ng dila ng isang tao ay maaaring magbigay ng clue tungkol sa kanyang overall health status, tulad ng pagkakaroon ng impeksyon. Generally, ang ating dila, ito ay dapat medyo pabilog at symmetrical, meaning pantay siya sa kaliwa at sa kanan. Ito ay dapat medyo pinkish in color na may manipis lang na white coating. Hindi ito dapat makapal. At itong maputing film or coating sa ating dila, ito ay mga dead cells, bacteria, at debris mula sa ating mga kinain at mula sa mga sugar mula sa ating pagkain. Ang malusog na dila, ito rin ay maraming mga papillae or ito yung mga nakaangat na flesh or bumps sa itaas at gilid ng dila. Yang papillae, ito ang nagbibigay ng magaspang na texture sa ating dila. At dahil dito sa mga papillae na ito, kaya tayo nagkakaroon ng panlasa dahil andyan ang ating mga taste buds. Ano nga ba ang sinasabi ng kulay at hitsura ng dila tungkol sa kalusugan ng isang tao? Number 1. Kung ang inyong dila ay medyo may shade ng itim, ito ay maaaring dahil sa nagkaroon ng build-up ng keratin, isang protina sa inyong dila. Nagkakaroon ng pagdami ng keratin sa dila dahil sa hindi maayos na paglilinis ng ating bibig o ang pagkakaroon ng bad oral hygiene. Pwede rin namang dahilan nito ang pag-inom ng ilang antibiotics tulad ng erythromycin, doxycycline, penicillin, at metronidazole. May ilang pasyenteng nagkakaroon ng tinatawag na antibiotic-induced black hairy tongue. Although hindi naman lahat ng pasyente na nagtitake ng ganitong mga antibiotic ay maaaring makaranas nito. Ang ilan pa rin sa posibleng dahilan ng pagkakaroon ng itim or may shade na itim na dila ay ang paninigarilyo, kung kayo ay sumailalim sa isang radiation therapy, pag-inom ng kape or tsaa, at sa ilang bihirang mga pagkakataon ay kung may diabetes or HIV infection ang isang tao. Number 2. Puting dila. Kung sobrang kapal ng coating na puti sa dila ng isang pasyente, maaari itong mag-suggest ng fungal infection na tinatawag na oral thrush or candidiasis. Although itong candidiasis ay hindi naman po nakakahawa at ito ay madaling magamot sa pamamagitan ng antibiotics, itong oral candidiasis, ito ay pwedeng magkaroon ng mga konting pagdurugo at medyo rin may pain or kaakibat na sakit itong kasama at may ilang nakakaranas ng pagkawala ng panlasa. Pwede rin magkaroon ng oral thrush ang isang tao kung siya ay matagal nang umiinom ng antibiotics, kung siya ay may asthma at gumagamit siya ng inhaled corticosteroids na mga gamot, pagsusot ng dentures, poor oral hygiene, pagkakaroon ng dry mouth, paninigarilyo, at chemotherapy or radiation therapy para sa cancer. Ang isa pang pwedeng sanhi ng pagkakaroon ng puting dila ay yung oral leukoplakia. Ito yung mga puting patse or patches sa loob ng bibig at pwede itong mag-suggest ng malignancy at kadalasang related ito sa paninigarilyo. Number 3. Mapula or bright red na kulay ng dila. Ito ay maaaring dulot ng kakulangan sa vitamin B12 or yung folate na tinatawag. Hindi kayang gumawa ng ating katawan ng vitamin B12, kaya't kinakailangang makuha natin ito mula sa ating pagkain. Mayaman sa vitamin B12 ang red meat tulad ng karne ng baka, poultry, itlog, dairy products at isda. At kapag nagkukulang sa vitamin B12 ang isang tao, siya ay pwede ring makaranas ng palagian at sobrang pagkapagod, kawalan ng enerhiyang gawin ang mga pang-araw-araw niyang gawain, pakiramdam na hinahabol niya ang kanyang hininga, pananakit ng ulo, pamumutla ng balat at palpitations. Ang isa pa ring pwedeng sanhi ng mapulang kulay ng dila
ay ang scarlet fever na impeksyon dulot ng Streptococcus bacteria sa ating lalamunan. Nakakaranas ang pasyente ng mataas na lagnat, sore throat at rashes sa kanyang katawan. Itong scarlet fever ay nagagamot din sa pamamagitan ng antibiotics. Mahalagang magamot ng husto itong scarlet fever para maiwasan ang mga posibleng komplikasyon nito tulad ng rheumatic fever na pwede ring makaapekto sa puso, sa mga kasukasuan or joints at utak ng pasyente, arthritis, post-streptococcal glomerulonephritis, ito ay isang uri ng kidney disease o pneumonia. Number 4, purplish or bluish na kulay ng dila. Aside sa pagkain or pag-inom ng ilang mga pagkain at inumin tulad ng grape juice, blueberries, beets at mga pagkain or inumin na may food color, ang isa pa sa karaniwang sanhi ng purple or medyo asul na dila ay ang problema sa daloy ng dugo o yung pagkakaroon ng poor blood supply at kakulangan sa oxygen na natatanggap ng ating katawan. Itong bluish discoloration ay tinatawag na cyanosis sa medical term. At pwede po makaranas ng poor blood circulation ang mga taong may sakit sa puso or baga tulad ng mga taong na-diagnosed ng coronary artery disease or yung CAD at or chronic obstructive pulmonary disease or yung COPD. Kung ang pagkakaroon ng purple or medyo blue na kulay ng dila ay may kasabay na paghabol sa hininga o hirap sa paghinga, pananakit ng dibdib o pagkahilo, pagkawala ng malay, makakabuti pong pumunta kaagad or dalhin kaagad ang pasyente sa ospital. Maaari rin po sanhi ng kakulangan sa vitamin B2 ang pagkakaroon ng purple na dila at itong vitamin B2 deficiency ay pwede ring mauwi sa pagkakaroon ng anemia. Mayaman sa vitamin B2 ang itlog, cheese, ilang mani tulad ng almonds, beef liver at karne ng manok. Para mapanatiling malinis at malusog ang ating bibig at dila, kinakailangan na magsipilyo tayo ng ngipin at least 2 beses sa isang araw at kinakailangan din na gumamit tayo ng floss para matanggal ang mga sumisingit na pagkain in between ng ating mga ngipin. Makakatulong din po na i-brush ang dila ng ilang segundo. Ngunit kung kayo po ay may sugat sa dila, kinakailangang ito ay iwasan. Kung i-brush natin ang dila, magsimula mula sa may bandang likod papunta sa may unahan.